dito ni narinig ako. Magandang umaga. Mukhang maraming nalulungkot sa pagkakasara ng ABS-CBN. So, dalawa ang mga pangyayari na sa akin ay nakakalungkot. Ang pag-aproba sa anti-terror bill at ang hindi pag-aproba sa renewal ng ABS-CBN. Dito, sa mga ganitong batas, hindi po ako magbabatas at hindi po ako lawyer, pero ang batas na ito, pag naging isang batas, dapat pinag-aaralan ng gusto. Hindi gusto lang namin ang magkaroon nito. Dapat magkakaroon ng balanse dun sa akusado at sa inaakusahan. So, medyo masakit sa akin. Talagang masakit. Kasi every word na ginamit dito, nakabase ito. Ito yung paglalabanan. Ito yung pag-didiskursiwan ng mga akusado at saka hindi dun sa nag-aakusa. So, ganito po. Yung approval ng anti-terror bill, so sa susunod, gagamitin na after 15 days, gagamitin na ito dahil napirmahan na. Yung renewal ng ABS-CBN, pagdating sa pagre-renew ng mga susunod na media outlet, ito rin ang gagamitin nila. Sunod-sunod na po ito. Ang sa akin, opinion ko, ito, at saan nangyari, may connection ba itong dalawa yung sa binabala na martial law sa panbagong lupa. Dito ko iaangkat ang ating pag-aaral natin ngayon. Ito po ay mula sa Romans 18 hanggang 3:20. Medyo mahaba po, so sundan na po natin. Romans 1:18 hanggang 3:20. Bago tayo magsimula, nalangin po muna tayo. Panginoon Kakila, Diyos na mapagpala at mapagbiyaya, kami po ay humihingi ng patnubay sa umagang ito sa pag-aaral ng mga salita. Dalangin din po namin, Panginoon, na ang Banal na Espiritu ang patuloy na gumagay sa amin at magturo. Kayo po ang papulihan, pasalamatan, makitain, at kayo ang mataas sa pag-aaral na ito. Ang lahat po ng ito, Panginoon, ay dalangin namin sa pangalan po ng inyong anak si Jesus. Ang paksa ng pagluan ng Romans ay patungkol po sa kabanalan at pagkamakatarungan o righteousness ng Diyos. Subalit, sa panumula o simulan ito ng Apostol Pablo sa pagkamakasalanan at kasamaan at walang katarungan ng tao. At hanggat hindi inaamin ng tao na siya ay makasalanan, hindi
hindi mauunawaan ng tao ang kahalagahan at kagandahan ng kaligtasan na ipinagkakaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Ayon sa verse 18, sapagkat ang buot ng Diyos inaahayag mula sa langit, laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao, na sa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay tinitigil ang katotohanan. Ito, ganito po, ang tawag dito, Senaryo. yung pangyayari. Tayo, ito ay nasa isang hukuman na harap ang lahat na andyan ang tatlong inaakusahan. Dito, inaakusahan ang mga hudyo ng makasalanan, at pangalawa, na andito yung mga hindi na inaakusahan din sa kanyang mga pagkakasala. At ang pangatlo, inaakusahan ang buong mundo, ang buong sanlibutan sa kanilang pagkakasala. Ngayon, naandyan si Paul, si Apostol Pablo, at sinasabi, ito ang mga pagkakasala na dapat ninyong panagtan. O totoo ba ito? Pinatunayan ni Apostol Pablo, ito ang mga pagkakasala, ito ang mga kasalanan niyo. Ipinaliwanag ni Apostol Pablo ang tatlong deklarasyon ng Diyos na nagpapatunay na ang lahat ng tao ay makasalanan at kinakailangan si Jesus bilang tagapagligtas. Simulan po natin sa Romans 1 verses 18 to 32. Ito po, ipinakilala. Kumbaga, nasa korte, inilagay niya sa witness stand yung mga hindi. Sinasabi, ito ang pagkakasala mo. So, nakaupo dyan. Una niyang pinaupo ay ang hindi. Hindi kagandahan paglalarawan ng Diyos sa atin na isang makasalanan. Subalit, ito ay hindi natin maiiwasan. Sa mga verses na ito ay nagpapakita ng tao ay nagsimula sa pinakamataas na antas na katayuan at bumulusok sa pinakamababang antas na kahalintulad ng isang halimaw na dahil sa kasalanan. Matatandaan natin sa Genesis, sa paglikha o sa creation, sinabi ng Diyos, it was good. Ito yung observasyon niya sa mga kanyang mga ginawa. Pagdating dun sa kay Adam, sa kay Eve, it was very good. Napakahusay. At pinagpatuloy ni Apostol Pablo yung kanyang paglalahad. Yung verse 18 to 20 po, ito yung katalinuhan na taglay ng mga hindi. Ang kasaysayan ng tao ay nagsimula na may kaalaman tungkol sa Diyos. Hindi katulad sa isang hayop na sumasamba sa Diyos-Diyosan, tumaas hanggang sa pagsamba sa tunay na Diyos at nag-iisang Diyos. Subalit ito ang kasaysayan ng tao mula sa pagkilala sa Diyos, pinalikuran ng katotohanan, at pinaligdan ng Diyos. Inihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha
mula sa mundong nakapaligid sa tao. Alam niya na mayroong Diyos na mayroong karunungan. Karunungan magplano at may kapangyarihang lumikha. At ang likhang ito ay walang hanggan. Ito ang pahayag sa Romans 1:20. At sabi sa Romans 1:20, mula pa ng likhain ang sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagamat hindi nakikita, ay nauunawaan at nakikita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa. Ito rin ang sinasabi ng Psalm chapter 19, verse 1. Nagpapahayag ng kalwalhatian ng Diyos ang kalangitan at ang mga gawa ng kanyang kamay ay umiyahayag ng kalawakan. Minsan, sa mga pag-uusap namin, nasabi ko, tingnan mo, hindi magagawa ang sigman. Yan ang kagandahan ng likha ng Diyos. Hindi ko lang matanda kung yung pinag-uusapan namin. Pero napapag-usapan namin, nakapagtataka kung bakit ganyan. Alam ng tao ang katotohanan tungkol sa Diyos. Ngunit hindi hinayaan ng tao ang katotohanan na mangyari at maganap sa kanyang sarili, sa kanyang buhay. Subalit sinupil at sinuwata at pinigil ng tao upang masunod ang kanilang pagnanasa, naisin upang iwasan ang katotohanan tungkol sa Diyos. At ang naging resulta at kinalabasan ay tinanggihan ng katotohanan. Nasa verse 21 po hanggang verse 23. At ang katotohanan ay maging kasinungalingan sa verse 25. At sa bandang huli, nakalimutan ng tao ang katotohanan at maging kalintulan na siya sa isang hayop kung mag-isip at mamuhay. Pinagpatuloy ni Apostol Pablo sa verses 21 at 23. Ito ay nagsasaad ng pamamahan ng mga iglesia. Malinaw na alam ng tao na may Diyos. Subalit may problema ang tao. Ayaw kilalanin at alamin ng tao kung sino ang Diyos. Ganyan din ang pinarangalan nila at ganyan din hindi pinarangalan siya bilang isang Diyos. Sa halip, hindi mapagpasalamat sa lahat ay binigay at pinagkaloob ng Diyos. Pinili ng tao na hindi magpasalamat at hindi ibigay ang kaluwalhatian na nararapat sa Diyos. Maluwag sa kalooban ng tao na gamitin ang biyayang alay ng Diyos. Subalit, mahirap sa kanyang kalooban na magpasalamat, sumamba at magpuri sa Diyos. Sa mga biyayang pinagkaloob ng Diyos. Ito ang resulta ng walang lamang isipan at maruming puso ng tao. Ang taong masambahin ay naging taong pilosopo. Ngunit pinakikita lamang ng kanyang walang lamang patalo, walang lamang karunungan ang kanyang kamangmangan. Sa pagwawalang bahala tungkol sa katotohanan at pagtangging kilalanin ang kaluwalhatian ng Diyos, naiwang walang Diyos ang tao. At ito ang naging dahilan upang matutong sambahin ang mga bagay na ginawa lamang ng tao at ang mga Diyos-Diyosan na siya mismo o ang tao ang lumikha. Pinalitan ng tao ang kaluwalhatian
para sa kahihiyan, katapatan para sa kasamaan, at katotohanan para sa kasinungalingan. Matatandaan natin sa Genesis chapter 3, verse 5, kung saan sinabi ni Satanas kay Eve, kayo'y magiging kagaya ng Diyos. At ito ang dinadala-dala ng tao, ng mga yuti. Sa halip ng tao ay ginawa sa larawan ng Diyos, ang tao ay gumawa ng mga Diyos-Diyosan na nasa kanilang imahe. Sa kanilang larawan at pagkatapos ay bumaba sa napakababang antas at sumamba sa mga ibon, sa mga hayop, sa mga kumisan, at gayon din sa kalikasan. Hindi sa Diyos na lumikha. Sa pagpapatuloy ni Apostol Pablo, sa verses 24-27, ito ipinakita ang layaw ng katawan ng tao mula sa idolatria o pagsamba sa mga bagay na magpapasaya sa tao. Nagpatuloy ito sa immoralidad. Kung ang tao hindi ng Diyos, hindi ang kanyang sarili, maaari niyang gawin ang sinumang anumang nais at mga bagay na kanyang hangarin na magpapaligaya sa kanyang sarili. Nang walang takot sa anumang kaparusahan, ito ang kasgulan kung saan ang katotohanan ng Diyos ay ipinagpalit sa kasinungalingan at tuluyang kalimutan ang katotohanan. Ang kasinungalingan ay ang paglikha ng kanyang sarili ang gawing Diyos. Sambahin at paglingkuran at hindi ang tunay na lumikha. Dito natupad ang nais ni Satanas na siya ang sambahin at hindi ang Diyos. Ang resulta sa pagsamba sa sarili ay ang pagpapalayaw sa sarili, ang palayawan sa sarili. Binanggit ni Apostol Pablo ang isang kasuklam-suklam na kasalanan na nangyayari noon at sa ngayon ay lumalagana. Ito ang homosexuality. Ito'y paulit-ulit na nabanggit at isang pasumpa-sumpa sa banal na kasulatan. Nasanggit ito ni Apostol Pablo na isang pasumpa-sumpa at hindi likas o natural at laban sa likas na paglikha ng Diyos. Ito'y hindi para lang sa kalalakihan, kundi para na rin sa kababaihan. Kahapon, nanonood po kami ng bawat judgmental at ang tema nila ay tungkol sa trans man. Ito po, ulit-ulit ako nagtatanong na niloloko na nila ako kasi yun pala mga babae na gusto mga lalaki at parami nilang sinasabi yung nararamdaman nila. Yung isa, parating nahahard sila, pag sinabing sila ng babae. Yung isa, ang sabi, parating na ako, kanino pa na sobrang nagdalagdag? Ang sabi niya sa aking nanay. Kasi, yung kakain, tatawagin kami, sabi, tawagan mo yung ate. At yung isa pa na kinagagalit niya, parating daw sinasabi at yung nanay na yan ay mali. Nasa Biblia, kasalanan. Ang sinusunod niya ay yung kung saan siya masaya. At sa pagtatanong,
ito matatapos? So, ang sinasabi sa mga lahat ng gusto, nag-aaya sa lahat ng mga gusto na pumunta sa kadayuhan ay pumunta sa rheumatology at magpa-check up para gumawa ng ganito. At doon ay habang buhay na nila iinumin yung gamot para tumuloy-tuloy yung pagiging mukha nilang lalaki. Ang katulad doon, yung dito, operasyon. At saka, nabanggit pa sila na tuloy-tuloy at saka risky. Pero doon sila masaya. Sabi nga sa kanya, ito, bakit hindi mo pinapakinggan ang Diyos? Ang pinapakinggan nila, yung kanilang sarili. Ito ang sanhi ng palayawan, hindi pagkilala sa Diyos. Dahil sa kanilang kasalanan, ito po, dahil sa kanilang kasalanan, hinayaan na lang sila ng Diyos. Verse 24 at verse 26 ng chapter 1. Na nagpapahiwatig na ang pinahintulutan na sila ng Diyos sa paggawa ng kanilang kasalanan at nagdulot ng isang malungkot na kinahinatnan. Verse 27, at tumatanggap sa kanilang sarili ng kaparusahan ng kanilang pagkakamali. Dito makasabi ko, isang kaparusahan na yung paglalagay nila, pag-inom nila ng gamot. Risky ito dahil hindi ito po pwede kung yung lahi nyo ay may high blood diabetic, napaka-risky, tawag ko, masama. Ito ang mahulugan ng Romans 1:18, Romans 1, verse 18, sapagkat ang utot ng Diyos ay naahayag mula sa langit. Ang utot ng Diyos po ay hindi naahayag sa pamamagitan ng pagpapadala ng apoy buhat sa langit o bulkan o mga pangyayari na hindi ka nais-nais. Ngunit sa pamamagitan ng pagtalikod ng Diyos sa mga makasalanang tao dahil sa kanilang masamang pamamaraan. Natatandaan ko yung sabi ni Pastor Espinosa na ang impyerno daw hindi nakakatakot yung sinasabi na kumukulong asopre o sasapoy. Mas nakakatakot. Mas nakakatakot ay wala ang presensya ng Diyos. Kawalang pagsisisi. Ito yung sinabi ni Apostol Pablo sa verses 28-32. Nang unti-unting maramdaman ng tao ang bunga ng kanyang kasalanan, ay hindi pa rin siya nagsisi at muling hanapin ng Diyos. At dahil iwan siya ng Diyos, naging mas masahol pa. Mas masahol pa siya kaysa sa dati. Kinalimutan niya ang Diyos at sa verse 28, upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat.
isang kaisipan na hindi nagkaroon ng tamang pagpapasya. Ito yung sinasabi ko kanina. Nakalimutan na niya ang Diyos. Nagpasya siya na sa sarili lang niya, nararamdaman niya na mas masaya siya dahil siya ay mukhang lalaki. Sabi pa nga doon, hassle daw sa kanila yung monthly, yung magkaka-mens. Ay, hassle na hassle daw sa kanila yun. Kaya gusto maging lalaki. At ano pa na yun? 3 days after the paggamot, bababa na yung boses. Hindi lalaki na. Subalit, masama ang itinigil. Bumabalik din yung pagkababae. Subalit, mas masahol pa kaysa dati ang nangyari. Hindi lamang pagsuway ng tao ang kasalanan nila sa Diyos, ngunit hindi kaya pa nito ang iba at tinalakpakan at natuwa dahil sa pagsunod sa kanila. Ito ang nagsimulang magpuri sa Diyos ang tao. Subalit sa uli ay sumamba at nagpuri sa mga Diyos-Diyosan at sa layang ng mundo. Nagsimulang kilalanin ng Diyos at sa uli tumanggi at kinalimutan na panatilihin ang kaalaman tungkol sa Diyos sa kanyang puso at isipan. Nagsimula ang tao sa pinakamataas ng taas hanggang bumagsak patungo sa pinakamababang antas. Sumamba sa mga uri ng ibang uri ng hayop at mga insekto, sapagkat sumamba ang tao sa mga Diyos-Diyosan upang wala silang may dadahilan. Ito po yung verse 20. Ito ang isang matinding pangailangan para dalhin ang Ebanghelyo sa lahat ng tao, sapagkat ito ang tamang paraan upang maligtas ang tao. Ang Ebanghelyo, ano po ba ang Ebanghelyo? Parati natin naririnig ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo po, kung ating isa-summarize po ang buo, ay si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay umakyat sa langit at umupo sa kanan ng lupa ng Ama, at si Kristo ang pinakamahalaga ay Diyos at si Kristo ang tagapamagitan ng tao at ng Diyos. Ito po ang kahulugan ng Ebanghelyo. Sa Romans chapter 2, verse 1 to chapter 3, verse 8. Medyo mahaba-haba po. Ang mundo, ito po ang pinakilala. So, dito, ang Hudyo na yung tinawko sa witness stand. At sinabihan ni Apostol Pablo, ito ang iyong mga pagkakasala. Ikaw, Hudyo, ito ang iyong mga pagkakasala. Ang nilalaman ng mga verses na ito ay patungkol sa pagkakasala o kasalanan ng mga Hudyo. By the way po, si Apostol Pablo ay isang Hudyo. Isang napakahirap na gawain para kay Apostol Pablo na patunayan na ang mga Hudyo ay nagkasala dahil ang pagsuway sa Diyos ay isang kasalanan na ayaw aminin
ng mga Hudyo. Ang mga propeta sa Monte Tipan ay inusig dahil sa pag-akusa sa Israel para sa kanyang mga kasalanan. At si Jesus ay pinako sa krus sa parehong kadahilanan. So, inakusahan ka, pag-akusan, ito lang yung dahilan, hindi napatunayan, pero naparusahan. 4 na saksi o 4 na kadahilanan ang iniharap ni Apostol Pablo upang patunayan na nagkasala ang mga Hudyo. At ang unang iniharap ni Apostol Pablo ay tungkol sa mga hindi. Yung una niyang pinakilala at una niyang inausahan. Kung babalikan natin ang mga sinulat ng Apostol Pablo sa Romans 1, chapter 1, 18-32, kaya ko na matutuwa ang mga Hudyo sa ginawang paghatol ni Apostol Pablo sa mga hindi. Dahil ang iniisip ng mga Hudyo ay iligtas sila sa paghatol dahil sila ay biniling bayan ng Diyos. Ngunit pinatunayan ni Apostol Pablo ng pagpili ng Diyos sa mga Hudyo ay mayroong mas malaking responsibilidad at pananagutan. Para yung mga Hudyo, ito yung piniling leader, mas malaki ang pananagutan mo at responsibilidad mo kaysa dun sa mga tauhan na nandun. Dito rin, ang mga Hudyo po, parang nilang ikinukumpara ang kanilang mga sarili dun sa mga hindi na parang sinasabi, yung parang sa tao na mas magaling ako dito, mas kaya ko ito, mas hindi ako nagkakasala dahil ganito. Dito, ang halimbawa, ito sinasabi ni Apostol Pablo, ang paghatol ng Diyos ay naayon sa katotohanan. Ang pamantayan ng Diyos sa paghatol ay parehas lamang, maging hintid o maging Hudyo. Sa nakatalang kasalanan, tingnan po natin yung Romans 1 verses 29-32, ay masasabi walang sino mang hindi nagkasala sa pagitan ng mga hindi ng mga Hudyo. Ito ay nasasaan sa 2 Corinthians chapter 7 verse 1, sa bawat karumihan ng laman at espiritu. Ano itong laman at espiritu? Yung itong laman, para mas maganda natin maunawaan, ang kabuuan po ng tao ay physical, yung panlabas, at spiritual. Sa Genesis, ang likhain ng Diyos, ang si Adam gumawa ng imahe o korte sa pamamagitan ng alikabok. Ito yung physical na kaanyuan. At hiningahan sa kanyang ilog. Ito yung spirito na nanggaling sa Diyos. Kaya ang tao, yung na physical at spiritual o spirit at kanyang spirito. At sabi ni Luke sa Luke 15 verses 11-32, mayroong mga kalibugang anak at mga nakatatandang kapatid na lalaki. Bakit dinala ito dito?
prodigal son. Di ba doon ang alibughang anak ay yung bunso? Ito, kumakatawan doon sa mga hintid. At ang nakatatandang kapatid na lalaki, di ba ang una at binigyan, sinabi ng Diyos, kayo, mga Hudyo, ang aking pinili. So ito yung panganay, yung nakatatandang kapatid. Dapat ipinakikita mo, may malakang responsibilidad dito sa nakababata ng kapatid. Sa paghatol sa mga higpit na ginawa ng mga Hudyo sa kanilang mga kasalanan, ay katulad na rin na kinukundi na nila yung kanilang sarili o silang mga Hudyo dahil pareha sila ng mga kasalanan. Sabi ko nga sa inyo kanina, ang mga hindi, ang mga Hudyo, parang nilang ikinukumpara ang kanilang sarili sa mga hindi. Subalit, parehas lang sila ng mga kasalanan. Verses 4 to 11 na Romans 2, ang pagpapala ng Diyos. Nagtulong si Apostol Pablo sa pagpapala dahil ang sinasabi ng mga Hudyo, kami ang mas pinagpala dahil kami ang pinili na ng Diyos. Ang piniling bayan ng Diyos. Sa halip na bigyan ng mga Hudyo na espesyal na pagtrato mula sa Diyos, ang mga biyayang natanggap nila mula sa Diyos na nagbibigay sa kanila ng mas malaking responsibilidad upang sumunod at walhatiin ang Diyos. Sa kabutihan ng Diyos, binigyan ng Diyos ang Israel ng isang mahalagang material at espiritual na kayamanan, isang masaganang lupain, makatarong ng batas, isang templo at ang mga namumuno dito, at marami pang mga pagpapala. Matiyagang nagkais ang Diyos sa kasalanan at pag-imagsik ng mga Israelita at pinadala sa kanila ang nag-iisang anak, ang Bisaya. Kahit ang mga Israelita ang nagsanhin upang ipapos sa krus na Jesus, nagbigay pa rin ng Diyos ng mahigit 40 taon na puno ng biyaya at hindi agad pinatupad ang kanyang kautusan, ang kanyang pagkatol. Hindi ang paghukom ng Diyos ang nagtutulot sa mga tao ang magsisi. Ngunit ang pagutihan ng Diyos. Subalit sa katayuan ng Israel, hindi nila nagawang magsisi sa kanyang mga nagawang kasalanan. Tatandaan po natin na parehas ang pagtingin ng tao ng Diyos sa mga Kristiyano at hindi Kristiyano. Kung binibigyan ng Diyos ng ulan, ng sikat ng araw, ang mga mananampalataya, binibigyan din ang mga hindi nananampalataya. Hindi tinuturo yung verse 6 to verse 11 po. Hindi tinuturo ni Apostol Pablo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng mabubuting gawa at pagkatao. Subalit, ang ipinapaliwanag ni Apostol Pablo ay ang pangunahing prinsipyo ng paghatol ng Diyos ay naayon sa mga gawa tulad ng paghatol niya ayon sa katotohanan. Ang ipinapaliwanag ni Apostol Pablo ay alinsunod sa pagkilos sa buhay ng tao, ang kabuuang epekto ng kanyang pagkatao at pag-uugali.
Isang halimbawa ay ang kasaysayan ni Haring David na maraming nagawang kasalanan. Subalit sa kabuuan, binagyang diin sa buhay ni Haring David ay ang kanyang pagsunod sa Diyos. Ito ang inaasahan natin ng mga mananampalataya. Hindi titignan ng Diyos ang ating mga pagkakasalan, kundi ang ating pamumuhay ng maging mananampalataya at sumunod ka sa kanyang kagustuhan. Ito ang tinatawag na true saving faith na nagbubunga ng pagsunod sa Diyos at isang maka-Diyos na pamumuhay. Kahit na paminsan-minsan ay meron kang pagkakamali o pagkakasalang nagawa, subalit dapat kasunod ang taus-pusong pagsisisi sa mga nagawang kasalanan. Sa pagsusuri ng Diyos, ang mga Hudyo ay kasing makasalanan at tulad ng mga Hudyo. At kahit na ang mga Hudyo ay nagdiriwang ng mga pistahan at sumasamba sa kanilang Sabbath day o tuwing araw ng pagsamba, ay nagpapakita pa rin na ang kanilang araw-araw na pamumuhay ay hindi pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Ito yung mga tao na parating dyan, tuwing linggo, sumasamba, pupuri, subalit, yung Lunes hanggang Sabado, ang daladala niya ay ang buhay at kalayawan ng mundo. Ito'y nagpapakita na patuloy na pagbibigay ng Diyos ng mga biyaya ay hindi nagbibigay daan sa mga Hudyo upang magsisi sa kanilang mga kasalanan. Verses 12 to 24, ipinakita ni Apostol Pablo ang kautusan ng Diyos na pinagkaloob sa mga Hudyo. Ito yung ipinagyayabang nila na nasa kanila, sa kanila pinagkaloob ang kautusan. Verse 11, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatani ng mga tao. Ito ang mga katagang nilahat ni Apostol Pablo na ikinagulat ng mga Hudyo, sapagkat parating nasa isipan nila na sila ay may mga espesyal na pagtatangin mula sa Diyos, sapagkat sila ang pinili ng Diyos. Subalit ayon sa paliwanag ni Apostol Pablo patungkol sa kautusan para sa mga Hudyo, ang siyang nagdulot ng mas malaking responsibilidad o nagdulot sa kanila ng mas malaking kasalanan para sa Israel. Hindi binigyan ng kautusan ang mga hindi na tulad ng mga Hudyo upang sila'y harulan ayon sa kanilang mga gawa. Subalit para sa mga hindi, ang hiniling sa verse 15 po, ang hiniling ng kautusan ay nakasulat na sa kanilang mga puso. Nakasulat na sa ating mga puso. Sa pagtanggap natin sa banal na Espiritu, sa pagtanggap natin kay Jesucristo bilang siyang tagapagligtas, ilalagay na, nakatanim na, inilalagay sa ating mga puso ang kautusan. Ito ang tinatawag sa banal na kasulatan na konsensya, sapagkat nakapaloob na sa isang tao ang pagpapasya kung ano ang tama at kung ano ang mali. Sa lahat ng kultura, may pakiramdam ng kasalanan, takot sa paghatol at pagbabayad sa kanilang mga kasalanan. Subalit patuloy ang tao ay sinusunod kung saan sila
masaya. At ang kasayahan nilang dinadala ay ang kasayahan na ibinibigay ng mundo. Pinagyayabang ang mga Hudyo ang kautusan dahil naiba sila sa mga bansang nakapaligid sa kanila na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Subalit, pinaliwanag ng Apostol Pablo na hindi mahalaga ang pagkakaroon ng kautusan. Ang mas mahalaga ay ang pagsunod sa kautusan at pagsasagawa kung ano ang kautusan. Ang tingin ng mga Hudyo sa mga hindi ay mga bulag sa katiliman, mga hakal, mga isip-bata at mga mangma. Para ito, kinukumpara nila, mas mababa ang mga hindi. Ngunit kung gano'n ang tagpo ng Diyos, ang mga pinaliwalang mga hindi, nagkasala, ay mas makasalanan pa ang mga Hudyo na may natatanging karapatan mula sa Diyos. Ang Diyos ay hindi naghahatol ayon sa katotohanan, hindi lang naghahatol ayon sa katotohanan, verse 2, at ayon sa mga gawa, verse 6, at gayon din sa mga lihim ng mga tao. Ito po yung sa verse 16, na nakikita ng Diyos ang nilalaman ng puso ng tao. Nakikita sa mga Hudyo ang reliyon sa panlabas na kaugalian. Subalit, hindi sa kanilang mga kalooban. Ito po yung tinatawag namin pakitang tao. Pakitang tao lang ang ginagawa nila. Wala sa puso yung kanilang ginagawa. Ayon sa Hebrews chapter 4, verse 1, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kaysa limang taba na may dalawang talim at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuhan at ng utak sa buto at may kakayang kumilala ng pag-iisip at mga pangalit ng puso. Nabanggit pa rin ang puso. Ito ang salita ng Diyos. Kayang kilalanin ang pag-iisip at hangarin ng puso. Kaya posibleng parusahan ng mga Hudyo dahil sa pagnanakaw, pangamulunyan, at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at pagkakastaman sa kautusan. Matatagpuan po natin ito sa verses 21, 22, at 23. Kahit walang saksi sa kanila nang gawin ang mga pagkakasalang ito, sapagkat ayon sa Sermon on the Mount, na sa puso maaaring magawa ang mga kasalanan. Verse 25 to 29, inilahad din ni Apostol Pablo ang parating pinagyayabang ng mga Hudyo na sila ay mga tuli, circumcised. Ang pagtutuli ay isang pamantayan ng kasunduan o tipan sa pagitan ng Diyos at ng mga Hudyo. Ganito po, yung ating mga representative, yung ating mga binoto representative, sila po ang katulong, sila ang gumagawa ng pinakakontrata, sabi nga, batas, para ibigay dun sa Pangulo at para mapirmahan. Dapat pag-aralan nila ito ng gusto at dapat ipapaalam nila ito dun sa kanilang mga nasasakupan, kung ano ang nararamdaman, kung ano ang gusto nila. Ito yung dapat na mangyari.
Subalit kaiba po ito dun sa kasunduan o yung covenant na sa Diyos. Dahil ang Diyos ay siyang lumikha sa atin at mas nakakataas sa atin. Kaya ang nagbibigay ng covenant o ang kasunduan ay mismo ang Diyos. At tayo na pinagbibigyan ay susunod lamang. At ang Diyos ang nararapat at mabuti para sa atin. Kung bibigyan ako ng kataon ng Diyos, may papaliwanag sa inyo ang covenant mula po sa Old Testament hanggang sa New Testament na para sa atin. Pinag-aaralan ko talaga po. Nagsimula pa ito kay Abraham, kasunduan na ama ng mga Hudyo sa Genesis chapter 17 at ang paniwala ng mga Hudyo. Physical na pamantayan ito ay ligtas. Ligtas na sila sa paghatol ng Diyos at nakakaigit sa mga hindi. So parati nilang ito sinasabi. Subalit, inilalahat ni Apostol Pablo na ang tunay na Hudyo ay merong spiritual na kalooban sa kanyang puso at hindi sa panlabas o physical na anyo. Sa panahon natin, ano itong physical na kamalian na sinasabing kaligtasan? Ito po ay pagbabautismo at Lord's Supper at ang pagsabi sa isang iglesia. Ito po ay hindi nagbibigay ng kaligtasan. Ito po ay pagsunod lang, pagsunod sa kautusan ng Diyos bilang isang tunay na mananampalataya. Walang kaligtasan sa bautismo, walang kaligtasan sa Lord's Supper, walang kaligtasan sa pagsabi sa isang iglesia. Ayon sa Diyos, sa verse 16, sa araw na hahatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao ayon sa aking ebanghelyo. Hindi tinitingnan ng Diyos ang mga pakitang gilas ng isang tao. Ang isang masunuring hindi ay binibigyan ng halaga ng Diyos kaysa sa hudyong tuloy at hindi sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Sapagkat ang tinitingnan ng Diyos ay ang nilalaman ng puso ng tao. Pinupuri ng mga Hudyo sa isa dahil sa pagsunod nila sa kautusan. Subalit, mas mahalaga sa Diyos ay ang pagpuri sa Diyos at hindi sa pagpuri sa tao. Ang Diyo po ay nagmula sa Juda na ibig sabihin ay praise o papuri. Ito po ang mga patunay na binanggit ni Apostol Pablo na ang mga Hudyo ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Subalit sa mga katanungan at sa pagtuligsa kay Apostol Pablo ng mga Hudyo ay ipinaliwanag niya. Ito po yung paliwanag niya dun sa Romans 3, chapter 3, verse 1 to 8. Ang una, sabi niya, ano ba ang kalabangan ng mga Hudyo? Ang kalabangan ng mga Hudyo ay ang pagkakaroon ng salita ng Diyos. Pangalawa, ang hindi ganap na pananampalataya ng mga Hudyo sa Diyos ay hindi kadahilanan upang pansilahin ng Diyos ang katapatan nito, bagkos ay upang patatagin. Ito yung itinatanong nila na kahit hindi ganap ang aming pagsamba, okay lang.
Kasi hindi naman ganon ang Diyos. Subalit, sabi ng Apostol Pablo, ito'y nagpapatatag sa kanilang pananampalataya. Kung ang lahat ng tao ay gumagawa ng kasamaan upang ang kabutihan ay magmula dito. So gagawa sila ng kasamaan para gumawa ng mabuti. Para makita na gumagawa sila ng mabuti para ang halimbawa dito, yung kasaysayan ng Robin Hood, nanakaw, ibibigay sa may hirap. Ito ay pagnanakaw pa rin. Ito yung kamalian, ay kasalanan. Ang buong mundo ay hahatulan ng Diyos ayon sa kanyang patwiran at kabanalan. At ang sumunod na pinaupo ni Apostol Pablo ay ang buong mundo. Ang sabi, ito ang iyong mga kasalanan. Pinakita ni Apostol Pablo. Yung verse 10 po, 11, ng chapter 3, ay nagmula sa Psalm 14. Psalm 14, verse 1 to 4. Kaparehas din po ito ng Romans 1:18 to 32. Ito ay ang patotoo na gumuguho ng palubuan ng tao ay kontrolado ng kasalanan. Mula sa kanyang isipan, ito yung wala ni isang nakakaunawa. Ang kanyang puso, wala ni isang umahanap sa Diyos. At sa kanyang kalooban, walang gumagawa ng mabuti. Sa panuntunan ng kabanalan at makatarungan ng Diyos, lahat ng tao ay makasalanan. Walang taong makasalanan ang humahanap sa Diyos. At dahil sa pagmamahal ng Diyos, mismo ang Diyos ang gumawa upang hanapin ang mga makasalanan. Naligaw ang tao at hindi kapakipakinabang sa kanyang sarili at sa harapan ng Diyos. Verses 13 to 14, ito, binigyang diin ni Apostol Pablo ang pananalita ng tao. Ang kanilang lalamunan, ang kanilang mga dila, ang kanilang mga labi, at ang kanilang mga bibig. Ang kaugnayan sa bigitan ng mga salita at pagkatao ay matatagpuan natin sa Matthew chapter 12, verse 34, sapagkat sa kasaganan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Ibig sabihin kung ano ang nilalaman ng puso, ito ang nagtutawid sa iyong mga labi. Kung ano ang nasa iyong puso, ito ang nakikita sa iyong mga hinihilos. Ephesians chapter 2, yung 1 to 3 po, likas na katangian ng isang makasalanan ay ang spiritual na kamatayan. Ang kamatayan, ang sanhi ng kamatayan ay ang kasalanan. Sa mga tuwid, ang namumutawi sa kanyang mga labi ay tungkol sa kamatayan lamang. At ang makasalanang bibig. Sa Romans 10, chapter 10, verse 9 to 10, ang makasalanang bibig ay maaaring mapalitan ang makabagong bibig at kilalanin si Jesucristo bilang Panginoon. Sa
Sa Matthew 12, chapter 12, verse 37, nabanggit po rito, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga salita ay kawawalang sa lahat, at sa pamamagitan ng iyong salita ay makakatulad ka. Sa pamamagitan ng iyong mga salita. Unang-una, sa iyong mga salita, mababanggit mo ang iyong pagsisisi. At dito, magkakaroon ka papatawaran, pagsisisi sa iyong mga kasalanan. At sa mga salita, sa salita ng Diyos, magkakaroon ka ng kaligtasan. Verse 15 po to 16, ito ay patungkol sa paglalarawan ni Apostol Pablo ang mga paa ng isang makasalanan. Kung paano ang mga salita ay mapanlim lang, mapanira naman kanyang pamaraan. Bilang isang Kristiyano, ang sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians 6:15, at nakasuot sa iyong mga paa ang pagiging handa para sa Ebanghelyo ng kapayapaan. Bilang mga Kristiyano, at tayo na ipakilala, ipahayag ang Ebanghelyo. Ebanghelyo po nabanggit ko sa inyo kanina. Subalit ang isang makasalanang naliligaw, ang dala ay kamatayan, pagkawasak at paghihirap, saan man ang kanyang patunguhan at pupuntahan. Ang kapahamahan ito ay hindi maaaring magalang ngayon, subalit darating at darating. Tiyak, ito ang patutunguhan. Kaya ang makasalanang ito ay nararapat na magsisi at magtiwala kay Jesus at lumakad sa makitig na daan patungo sa buhay na walang hanggan. Verse 17, sabi rito, at ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakikilala. Ito ay patungkol sa isipan ng isang makasalanan. Hindi nila alam ang daan patungo sa kapayapaang handog ng Diyos. Hindi ninais na isang makasalanan na malaman ang katotohanan tungkol sa Diyos. Ito po yung pinapahayag sa Romans 1, 21, 25, and 28. Mas pinaniniwalaan niya ang kasinungalingan na sinasabi ni Satanas. Ang kapayapaan ay matatagpuan lamang kay Jesus Christ. Romans chapter 5, verse 1. Kaya't yamang tayo naringanap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Verse 18, walang takot sa Diyos sa kanilang mga mata. Ito'y silipin ni Apostol Pablo sa Psalm 36, verse 1, na nagsasaad na ang isang makasalanan ay mapagmataas at may angking kayabangan. Ang kamangmangan na binabanggit sa verse 17 ay sanhi ng kayabangan sa verse 18. Ayon sa Proverbs 1, verse 7, ang takot sa Panginoon ang pasimula ng kaalaman. Ang karunungan at turo ay hinahamak ng hangal. Ito mga sipig mula sa kautusan ng Diyos sa lumang tipag, magtuturo sa atin na ang buong mundo ay nagkasala sa harap ng Diyos. Ang buong mundo ay nagkasala. Ang mga hindi, gandin ang mga Hudyo. Dinatulan ng mga Diyos sa pamagitan ng kautusan kung saan ipinagyayabang nila ito. Samantalang ang mga hindi ay dinatulan ayon sa paglikha at sa kanilang konsensya. Ayon sa Romans 2,
Romans 2, verse 13, sapagkat hindi ang tagapakinig ng kautusan ang siyang ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang tumutupad sa kautusan ay aariing ganap. Subalit sino man ay walang makagawa sa hinihiling ng kautusan. Ang walang kakayahan, ito ay isang paraan upang malaman ng tao na siya ay makasalanan. Ang kautusan ang siyang patayan upang malaman natin na tayo ay makasalanan. Kailangan ng tao ang awa at kahabagan ng Diyos, sapagkat nabigo ang tao sa pagsubok na sundin ang kautusan. Ito ang patotoo ng buong sanlibutan sa harap ng Diyos ay makasalanan. Kasama ko, ikaw, tayo lahat. Kailangan natin si Kristo bilang ating tagapagligtas. Manalangin po tayo. Panginoon,